di kanya pababayaan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos, bunting sanggol na lumuluha, ina na nagmamahal sa'yo. Magagandang bulaklak, ganyan kung magmahal ang Diyos. Pag-ibig niya'y walang hanggan, di maglalaho kailan paman, di kanya pababayaan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Saan man pong panig kayo ng ating daigdig, ay hangad po ng programang ito ng Amo Ni ay datnan kayo ng pag-aaral natin na nasa maayos at malusog na kalagayan, lalo na pagdating sa inyo pong spiritual na kaugnayan sa atin pong Panginoon. Sa pagkakataon pong ito ay tatalakay tayo ng isang napakagandang paksa, na kapupulutan po ninyo ng aral. Kapupulutan nating lahat ng aral dahil kasama po ako na mag-aaral din ngayon pong gabi. At ang atin pong guest speaker, ay masaya ko pong ipinapakilala sa inyo ang atin pong ang aking grandmaster. Yan. At gusto kong ipakita sa inyo sa pamamagitan ng ating, gusto ko makita ninyo yung aking pong ipinapakilala. Yan. So gusto ko pong ipakilala sa inyo, pero bago ko banggitin ang pangalan, ay makita nyo muna yung kanya pong educational background. Yan. So ang atin pong guest speaker po ngayon, ay pa-plus ko lang po sa ating i-plus natin sa ating yan. Yan. Ang kanya pong educational na natapos noon pong 1999. Siya po ay nag-aral ng Bachelor of Science in Criminology dito po sa De La Salle University, Dasmariñas City, Cavite, kung saan ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo ay nag-aral din po doon at siya po ang aking professor diyan sa criminology. At yan po ay tinapos po ng ating kaibigan na makakasama po ngayong gabi. Pagkaraan po ng ilang taon, 2003, siya naman po ay nag-aral ng Master of Arts in Criminology sa Philippine College of Criminology. Yan. Then, paglipas pa ng at kung mapapansin nyo po, diyan sa ating slide, 2003 po yan, pero noong 1999 hanggang 2002, yan. Kasi nakagraduate po ang ating speaker ngayon, 1999, ng kanyang Bachelor of Science in Criminology dito po sa De La Salle University. Pagka-graduate po niya ang ating pong speaker, nagtuloy po siya ng kanyang pag-aaral ng Bachelor of Law sa Adamson University. Yan. Mula 1999 hanggang 2002. Pagdating ng 2003, siya naman po ay nagpatuloy dito po sa Master of Arts in Criminology sa Philippine College of Criminology. Yan. Ay pinagpatuloy po niya ang kanyang pag-aaral sa pagdodoktor 2007 hanggang 2008. Kinuha niya po ang Doctor of Philosophy and Criminology dito naman po sa Philippine College of Criminology. Kaya
ang atin pong speaker ngayon ay very familiar kapag ang pag-uusapan ay patungkol po sa batas. Ano ho? Kaya nga ako natutuwa sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na kapwa matuto ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa batas. Sabi nga ng iba iba na ang may alam. Ano ho? At samahan niyo ako sa pagsisimula sa pag-aaral pong ito. Ano ho? Ayan. Bukod pa riyan ay gusto ko ring makita po ninyo ang atin pong speaker ay isa pong licensed criminologist, private investigator, at former member of Quick Draw and Marksmanship. Yan, kaya wag niyo po akong aawayin. Magpapaturo na rin ako ng Quick Draw. So siya po ay former member of Quick Draw and Marksmanship. Yan. At former training officer and Corps Commander of Law Enforcement Service. Yan. Isa pang bagay na gusto ko makita po ninyo, ang atin pong speaker ay isa pong founder, Grand Master and Examiner, promoter of Friends Forever Martial Arts, na ngayon po ay nakarehistro na sa atin pong SEC sa pangalang F4. Yan. F4 Social Justice Educator of the Philippines. Siya po ang founder nito. At ang inyong man pong lingkod, ang siyang tumatayong National Deputy. Ano po? Yan. Ang ibig sabihin po ng Grandmaster ay sa martial arts po. Yan. Hindi ako magiging ganito sa martial arts kung hindi dahil dito po sa ating guest speaker. Ayan. At hanggang ngayon, makisig pa ho yan at pwede nyo pa hong subukan. Biro lang mga kapatid at mga kaibigan. Ano ho? Siya rin po ay author ng Manual Traffic Management and Accident Investigation. At expert po pagdating sa criminal, sa pag-lecture, pagtuturo ng criminal jurisprudence. Ano? At siya na nga ay naging advisor, no, ng mga ng binabanggit natin. At isa rin po siyang reviewer and lecturer, ano, consultant. Yan. Kaya sa sinumang nagnanais na gusto nyo kayo ay makapasa sa board exam, ayun, malaki po ang maitutulong namin po sa inyo sa pamamagitan po ng ating guest speaker ngayon. Mamaya lalawakan pa natin at maging yung kanyang contact number ay siguro ay kung ipapaintulot ay ibibigay po namin sa inyo. Ano ho? Yan. Ipinapakilala ko po ang atin pong guest speaker ngayon, na siya ring pwede ninyong tanungin sa lahat ng mga bagay na gusto ninyong itanong ngayon pong gabi. Yan. Ang amin pong Professor Grandmaster Sir Arnel G. Sanchez. Ayan po. So ayan po at hilingan na ayan. So ayan po ang aming Grandmaster. Ano po? At ang paksa po natin ngayon, ano, gusto kong maunawaan muna ninyo bago tayo magtuloy. Ano po? Ay warrantless arrest, citizen arrest, arrest with warrant, arrest without a warrant. Mamaya kaklaruhin ito sa atin, ano? At ito po ay sa Philippine settings, mga kaibigan at mga kasama. Ano po? Yan po ang magiging daloy ng ating pag-aano ngayon. Kayo po ay nakatunghay ngayon sa programa nating Amo Nani. Yan. Ito po ay isang public service live stream program na palagian na po ninyong mapapanood tuwing sasapit ang alas 8 no, ng gabi. Ngayon na po medyo na-delay kami. Siyempre ganun talaga pag nagsisimula. At bago tayo dumako sa panalangin, gusto ko muna ang ating pong Grandmaster ay makapagbigay ng ng ilang panimulang pananalita. Grandmaster? Actually, nabigla ako doon sa pagpapakilala. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating tagapakinig, sa ating mga manunood.
Na-overwhelm ako dito sa pagpapakilala ng ating kaibigan, si Sir Fernando Camacho Jr. Akala ko ay na-invite na ako dito, tuloy-tuloy. Nako, nagtuloy-tuloy na nga ang pagpapakilala. Nabudol kita, Grandmaster. Nabudol, nabudol. Pero anyway, masaya ako na naimbitahan dito sa ating magiging discussion ngayong gabi para at least para na rin sa program namin sa F4 Social Justice Educator of the Philippines, since si Sir Fernando Camacho ay ating National Deputy Director nitong organization. Ito pong ating pag-uusapan ay ayon lamang po sa aking pag-aaral, sa aking naobserbahan at yung pwede nating interpretasyon na tinatawag sa batas. Ulitin ko po, hindi po ako eksperto sa batas at may alam lang po, nag-aral tayo ng sa law school sa Adamson. Okay, yun. So, malaking maitutulong po nito, lalo-lalo na sa mga ordinaryong mamamayan natin. Paano din natin protektahan yung sarili natin doon sa tinatawag nating unlawful arrest. Okay? Oo. At Grandmaster, doon sa mga membro natin, kasama na ito sa curriculum ng kanilang pag-aaral. Pwede ba? Yeah. Ang kagandahan dito, kahit anong level lang natapos mo, kahit hindi ka nakapag-aral, kapag member ka po namin dito sa aming organization, ay libre nyo pong mapag-aaralan ang mga turo namin dito patungkol sa batas. At sa iba't iba pang mga larangan sa buhay na pwede nating matutunan. Ayan po. So, hindi lang po... sorry. Nung nakaraan, Grandmaster, ay kayo ay nag-review sa KABSU ng sa ating colleges doon. At nakakatawa, mga kaibigan, mga kapatid, kasi sa bawat pagre-review ng ating pong professor, ilang percent po ang nakakapasa, Professor? Ay, doon sa 170... siguro doon sa 182, 179 po ang pumasa doon. So, more than 98%. Yeah. At consistent yan, consistent yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya kayo, ay hinihimo ko kayo, na kung gusto ninyong kayo ay makalamang sa mga eksaminasyon ninyo, ay makatutulong po ang F4 Social Justice Educator of the Philippines. Kontakin nyo lamang po kami or ako or si Sir Arnel. Kung ako man kontakin nyo, ihahatid ko po kayo mismo kay Sir Arnel. Okay? So, natatawa ko kanina, Grandmaster, kasi mga kapatid, nagulat siya . Hindi niya akalain na ipapakilala ko siya . Ayaw kasi niya maipapakilala siya. Kaya nabudol ko aking Grandmaster . Pero mahal ako dyan. Okay. So, bago tayo pumalaot, Grandmaster, ay kagaya ng lagi natin kinakaugalian sa ating programa, kasi kami ni Sir Arnel, kapag kami ay nagpo-program, saan man kami mapunta, lagi namin sinisimulan sa panalangin. So, tayo po muna ay manalangin at pangunahan ko na. Let us pray. Dakila po at makapangyarihan naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Muli po, ipinagkakatiwala namin ang buong oras ng aming magiging talakayan ngayon sa ikakaluwalhati po ninyo at sa ikatututo naman ng inyo pong mga anak. Umaasa po kami, Ama, ng magiging talakayan namin, magiging pag-aaral namin, kayo ang maluluwalhati at maraming mga tao ang patuloy na lalakad sa isang matuwid na pamumuhay. Dalangin namin saan man kami nagkasala, nagkulang. Ipagpatawad po ninyo. Binabalik namin ang kapurihan sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright, so mga kaibigan, mga kapatid, kayo po ay nakaantabay dito po sa programang Amo Nani. Isa pong public service na tumatalakay ng mga bagay na may kinalaman sa atin pong batas. Yan. At muli, ang ating pong guest speaker, ang aming Grandmaster, ang National Director ng F4 Justice, F4 Social Justice Educator of the Philippines, si Sir Arnel
Golion Sanchez, pwede po kayong magtanong diyan po sa ating comment section. Huwag po kayong mahiya na kayo po ay magtanong diyan. Okay? Yung inyo pong tanong, babasahin ko po yan at bibigyan nating daan sa himpapawid upang masagot po ng ating guest speaker. Pero, kapag ka ang tanong ho ninyo, ay out of the topic. Kasi ang gusto ko mga kaibigan, mga kapatid, doon lamang po muna tayo sa topic. Topical tayo. Para yung mga susunod nating discussion, yan, laging topical. Para may laging pupuntahan, hindi yung garble yung ating discussion. Okay? So, dahil nga ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa citizen arrest, arrest with warrant, arrest without a warrant, in Philippine settings. Ang una siguro nating tanong sa ating professor, Sir Arnel, ano po bang ibig sabihin ng warrant of arrest? Kahit ako, hindi ko rin ito masyado, ang alam ko lang ay warrant. Pero pag sinasabi ng warrant of arrest, gusto ko yung madagdagan pa yung akin knowledge. Sir Arnel? Siguro bago tayo mag-umpisa, gusto ko batiin yung ating mga samahan na yung ngayon na nanonood ngayon at manunood pa, no? Ang ating mga members sa F4 Social Justice Educator of the Philippines, yung ating mga pamilya. Ayan, kararating lang ng aking wife. Ayan, nandito ako ngayon sa bahay at saka sa lahat po ng tagapakinig natin, yun po, So, umpisa natin, parang ang gagawin lang po natin dito ay parang malayang pagpapahayagan. Kasi ang tawag po dito ay yung, lagi kong sinasabi na anybody can interpret the law. Kahit walang pinag-aralan, may pinag-aralan, pwede po natin interpret ang batas. Hindi ko sinasabi na lahat ng sasabihin ko ay tama. Marahil yung iba dito ay against kayo, pero again, hindi po tayo nagmamagaling dito, nagmamarunong. Tayo ay hangad lang natin na makatulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa mga walang alam sa batas. At uumpisahan ko sa ganitong bagay na di baling maging mahirap tayo, wala tayong yaman, pero maging maalam ka lang sa batas. Palagay ko, kumbaga yung ibang tao medyo meron ng konting takot na ikaw ay abusuhin dahil may aram ka sa batas. Okay po, sige, umpisahan natin. Ano ba itong warrant of arrest? Okay, yung word na arrest ay ibig sabihin niyan, take into custody. Yung isang tao, kumbaga, inuhuli siya para ikulong o take into custody nang sa ganon ay panagutan niya yung sinampang kaso sa kanya. Yun po ang ibig sabihin ng warrant. Ngayon, pag sabi natin warrant of arrest, ito ay particular na po ito na dokumento, okay, na order ng korte na inuutusan, okay, inuutusan. Ang tawag po dito ay lawful order na galing sa korte na inaatasan ng ating mga kapulisan or any law enforcement agency, no personnel, na arestuhin yung taong nakapangalan mismo doon sa warrant of arrest. At nang sa ganon ay nakita nung judge na yon na mayroong probable cause o posibleng nangyari yung krimen, kaya ngayon itong tao na ito na-aresto na ay dadalhin sa custody. Ano yun? Kagaya ng mga ginagawa ng kapulisan natin na inaaresto yung isang tao sa maayos na paraan because of what we call the lawful order. Ang lawful order ay naaayon sa batas na order na galing sa korte. Dadalhin sa kulungan, okay, doon sa detention facility or doon sa mismong kulungan para nang sa ganon ay sagutin niya yung mga ipinaparatang sa kanya o yung kaso na isinampa laban sa kanya kung ano man ang kaso na yun. Yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Yun. Okay. Sir Adel, meron namang binabanggit din na warrantless arrest. Yan. So, ano naman po itong warrantless arrest? Parang iceless ito Less, ibig sabihin, hindi kinakailangan ng warrant o yung dokumento para mang-aresto. Para maging specific tayo, ayon sa batas, sa Rules of Court 113, Section 5, okay, paragraph 1 to 3 yan, pero gagawin kong 4 yan. Ito yung tinatawag nating citizen's arrest.
Na ibig sabihin, pwede kang mang-aresto ng kahit sino man nang walang visa ng warrant of arrest. Kaya nga tinatawag siya na citizens arrest, na pwede tayong mang-aresto kahit ordinary person tayo kung sino man yung apat yan. Okay, diretsuin ko na. Kung in your present, okay, kung nandun ka sa pangyayari ng krimen, nakita mo yung isang tao gagawa pa lang ng krimen. He is about to commit crime. Okay, babarilin niya, sasaksakin niya, papatayin niya isang tao. In your present, nakita mo. Nakita mo personal. Pangalawa, yung tinatawag natin, during the commissions of crime. Anong during the commissions of crime? Habang ginagawa yung krimen. Sinasaksak niya, ninanakawan niya, pinapatay niya, hino-hold up niya. Ang tawag natin ay habang ginagawa yung krimen. So, ibig sabihin, in your present, mismo nakita mo. At yung pangatlo ay after the commissions of crime. Dito na pumapasok yung hot pursuit natin. Okay? Immediately thereafter the commissions of crime. Provided na meron kang personal knowledge. Naniniwala ka, meron kang personal knowledge, personal, na commit yung crime. Sample, may nagsumbong sa'yo, si A. Sabi sa'yo, Sir, may nakandusay dito, ayan, bulagta, duguan. Ang pumatay po dyan ay yung tumatakbo. So ikaw, kahit hindi mo nakitang aktual na pinatay yung tao, katatapos lang niyang patayin. Hindi mo siya nakitang sumaksak o pumatay doon, pero nakita mo. Meron kang personal knowledge na yung tao na kahilatan yun yung patay. Okay, posible na yung tumatakbo na ngayon, ayun ang pwede mong habulin para hulihin at hot pursuit. Okay? At yung pang-apat, ay yung tinatawag natin mga takas sa bilangguan. Okay? Yung mga wanted ay lalo na yung may mga warrant of arrest ay pwede po nating arestuhin yan. So balikan lang natin yung number 2, no, para mas malinaw, yung during the commissions of crime. May salitang Latin na flagrante delicto, na ibig sabihin caught in the act. Okay, mahalaga po ito na inaresto mo yung tao in your present, andun ka ng mga pangyayari na yon, habang kinukumit niya yung crime, ay pwede mo na siyang arestuhin. Ayun po yung sabi ng flagrante delicto, caught in the act. Ayun. So ngayon malinaw na sa atin kung ano yung warrant of arrest at ano naman yung warrantless arrest. Ay ngayon, siguro may tatanong naman namin na Grandmaster, Professor, kung kailan naman pwedeng mag-aresto nang hindi dala ang warrant. Kasi napag-usapan natin tungkol sa warrant eh. Ang problema, hindi dala ang warrant. Kung kailan po pwedeng mag-aresto? Okay, linawin natin maraming pangyayari lalo natin sa ating kapulisan na hindi naman sinasabi ng batas na laging dala mong warrant of arrest. Remember, tandaan natin na marapat lamang na meron tinatawag na existing or standing warrant. Okay? Issued by the competent authority or court. Okay? Meron na talagang warrant of arrest. Legit yung warrant of arrest at ito ay in-issue ng tinatawag nating authority. Sino yung authority na yun? The competent court. Now, halimbawa, si Juan, police, okay? Nakasibilyan siya, off-duty siya. Naiwan niya ngayon yung warrant of arrest sa bahay niya. Or mayroon din naman copy sa police station. Okay, habang nagbabiyahe siya, nakita niya, na-identify niya itong si X. Ito yung wanted. So yung tao na yon, pwede niyang arestuhin. Okay, babasahan ng Miranda ruling, Miranda doctrine, okay, yung karapatan niya, at pwede siyang hulihin. Ngayon, habang inuhuli, sabi nung inaresto, asan ang warrant nyo? Pwede po yun. Okay, sumama ka ng maayos nito, you have the right to remain silent. Anything you have said may be used against you. At pwede kang kumuha ng sarili. Lahat ng karapatan ng isang akusado ay sasabihin na sa kanya. Okay, maging civilian ka man or otoridad. Okay, kailangan sabihin yun. At kailangan sabihin mo sa kanya kung bakit mo siya inaresto. At magpapakilala ka rin, lalo't naka-civilian ka. Okay, so arestuin mo yung tao na yun at dadali mo sa kulungan o sa pinakamalapit na kulungan
pwedeng doon mo ipakita yung tinatawag nating warrant of arrest. Okay? So, hindi ibig sabihin na hindi mo dala ang warrant mo, arrest warrant, ay hindi ka na pwedeng manghuli. Okay? Yun po ang sinasabi ng batas. At sentido ko muna lang. Ibig sabihin ng taong may warrant ay siya ay wanted. Pinaghahanap ng batas. Ayun. So, anytime yan anytime. Di kagaya nung unang panahon, Monday to Friday lang at araw, no? Ngayon, anytime of the day, night. Yan, any place. Okay. Oo. So mali pala, Sir Arnel, mali pala yung paniniwala ng iba na kapag hindi dala yung warrant, hindi ka pwedeng hulihin. No? So, kahit pala hindi dala, pwede kang hulihin. Yun. Ulitin ko lang na dapat may existing warrant, may standing warrant of arrest. O halimbawa, sir, nakita ko yung wanted, nagme-merienda doon sa kanto. Pagka ikaw ay kumuha pa ng warrant of arrest sa police station at umuwi ka pa ng bahay mo, baka makatakas na. Diba? Yun ang hindi naintindihan ng mga kababayan natin na medyo kakulangan sa kaalaman sa batas. Sabi nga natin, Dora Lex said Lex, no, na ibig sabihin, law is a law, no matter how harsh it is. Ito yung batas So kailangan sundin natin. We're talking about Philippine setting po, no, dito sa Pilipinas. Yun ang pwede. Huwag muna kayong lalabas ng ating bansa, Dito na tayo. Mga sir, mga ma'am, wala pong pikunan na ito lang pong ayon sa batas. Ako naman, kahit arestuhin ako, halimbawa, wala naman ako nagawang kasalanan, pero may mga otoridad na nagsasabi na, professor, ikaw ay arestado. O pag hinanapan ko sila ng warrant of arrest, pwede ako magtanong. Pero, nandun na sa police station, sasama ako na maayos. Sumama po tayo na maayos, di ba? Para hindi tayo makasuha na disobedience in person ng authority. Okay? Ngayon, pagdating doon sa police station, walang maipakita. Ilang oras na, ilang araw na. O ngayon, banatan nyo naman yung mga pulis na nang-aresto na wala naman talagang existing warrant. Opo, ang pwedeng ikaso doon ay unlawful arrest or pwedeng illegal detention or arbitrary detention. Marami tayong pwedeng ikaso doon. Okay? Para maproteksyonan lamang ang ating mga ordinaryong mamamayan. Opo. Doon sir sa sa nabanggit ninyong illegal detention kasi napunta na sila ron Okay. Dinala na sila ron. Tapos may nabanggit kayong pwedeng ikaso sa kanya yung illegal detention. Mga ilang oras dapat lang sila ay nandoon? Magkaiba yung arbitrary detention sa unlawful arrest. Linawin natin pag sinabing unlawful arrest from the very start, walang nagawang krimen. Itong si Juan de la Cruz, nagme-merienda lang, dinampot, yan ang mga nangyari ngayon Turo-turo, dinala sa police station. Walang legal grounds. Okay, walang basihan para siya i-arestuhin. Diba? And during that time, di naman siya nagpo-commit ng crime. Okay? So pwedeng kasuhan ng unlawful arrest ng kahit sino. Ngayon, dun sa arbitrary detention, ang pwedeng kasuhan lang dito ay ang ating mga kapulisan, public officer or public employee. Uling ko, public officer and public employee. Ayan, sino itong mga to? Yun, yung mga elected official natin, yung ating mga law enforcement officer. Okay? Sila ang pwedeng kasuhan. Now, meron naman grounds para arrestuin yung tao. Dinala na ngayon sa kulungan. Okay, malinaw. Ngayon, ilang oras ba dapat manatili doon na kailangan masampahan ng demanda? 12 hours, 18 hours, at saka 36 hours. Yung 12 hours, ito yung mga simpleng krimen lang. Mga light offense lang. Pero pag mga less serious na, mga attempted na yan, ay at least 18 hours. Okay, within that particular time, masampahan na ng demanda. At kung mga medyo mabigat na kaso na, within 36 hours, ay dapat masampahan na ng demanda. Hindi po pwedeng totoo na, arrestuhin ka sa loob ng 24 hours. Oo. Kailangan may warrant of arrest na yun. Bakit? Magkakaroon na ng lapse of time. Anong halimbawa nito? Totoong nagawa ni Juan de la Cruz yung krimen. Okay? Umabot na ng kinabukasan.
Saka mo lang siya arestuhin, hindi na po pwede yun dahil mayroon tayong tinatawag na tawag dito yung lapse of time. Okay? Lapse of time na yon. Okay, sabi natin, ng tao pwede lamang arestuhin before, during, after the commissions of crime. Ay yung umabot na ng 20 hours, 18 hours bago mo arestuhin yung tao dahil sinumbong lang sa'yo, hindi na po pwede yan. May lapse of time na. Oo. So papaano yon, sir? Dahil may lapse of time na. Pwede pa bang isampa sa kanya yung kaso ulit na yon? Regular filing na ang tawag doon. Regular filing na. Regular nang sasampahan ng demanda yung tao nakagawa ng krimen. Okay? And let the fiscal, the court, decide kung siya ay kailangan padala ng subpoena para sagutin yung sinampang kaso laban sa kanya at pwedeng iakyat ng fiscal sa court, sa judge para ma-determine yung tinatawag natin probable cause. Sa Tagalog, posible bang nangyari yung krimen? Yan. Baka pwede siya ma-issue ng warrant of arrest nun. Lalo na kung medyo matindi mga kasong or krimen na nagawa niyang tao na yun. So, parang nakatabla pa siya, no? Nakapagsampa pa siya ng kaso. Actually, kung marunong ang isang tao, halimbawa, ang petty crime lang yung nagawa niya, di ba, for light offense, nakadetain na siya for 36 hours. Masakit mang isipin, sa totoo lang, kapag alam mo batas, yung nang-aresto sa'yo, pwede mo kasuhan, arbitrary detention. Tanggal na sa serbisyo, saglit lang sa kulungan yan, 6 to 12 years lang naman. Haba. At hindi lang yun. Meron pa tayong tinatawag na civil case, administrative case. Administrative, tatanggalin sa serbisyo niya. Di ba? That's part of ignorance of the law. Di ba? Pangalawa, pwede siyang makulong. Okay? At pangatlo, pwede siyang magbayad, civil. Kasi nakalagay sa ating batas, sa civil code, any person who willfully, negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. Okay. So, ibig sabihin, ang atin pong mga kapulisan man yan o yung dadakip, kinakailangan maging responsable sa lahat ng gagawin. At alam nila yung batas. Oo, tandaan natin, bakit may takot ang ating mga kapulisan sa medyo may kaya at may alam? Just because baka naman sila balikan. Hindi ko naman nilalahat to. Marami po tayong member sa F4. Produkto ng inyong lingkod, produkto namin. I've been teaching criminology for more than 20 years na po, Marami pong na-produce ng inyong lingkod ng mga nasa serbisyo. At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, wala pang pure-blooded F4 na naturuan ng inyong lingkod na nasampahan ng matinding demanda o dinimanda o natanggal sa serbisyo. Dahil first year pa lang yan, tinuturuan na ng martial art yan, tinuturuan na yan ng mga batas na maging mabuti sa kanila. Kasi hindi po ikayayaman ng isang pagpupulis, pagpasok sa serbisyo, yung kanyang kurso o ang kanyang karera o kaya kanyang profesyon. Ayun. Kanina nga ay may mga kachat ako, Sir Arnel, at naibalita ko na meron tayong ganitong pag-uusap. Ay sabi niya, baka pwede mo itong itanong. ito yung tanong niya. Yung bang, halimbawa, ihuhulihin ng isang tao. Let's say, ipagsama na natin, may warrant or warrantless arrest. Bahala na kayo mag-drive. Pwede ba itong gawin sa loob ng simbahan? Tanong po yan sa loob ng simbahan o di kaya habang nagluluksa at nakikipaglibing, yung mga ganong situation, ayan. Ano po masasabi ng batas? Any time of the day, anywhere, pwede. Pwede. Oo, pero kung nangyari yan sa 'di ba, sa maraming artista, sa maraming mga ordinaryong tao, yun yang kinakasal. 'Di ba? Hindi pa naumpisan, kinaresto na. O 'di ba? Iba nagluluksa pa. Oo, pwede po 'yon. Pero ikaw naman bilang tagapagpatupad ng batas, kung secure naman na mahuhuli mo yung tao, bakit di mo patapusin? Di ba? Halimbawa, nagdadasal yan, di patapusin mo muna. Respect na lang din. Oo. Oo. At saka,
meron naman talagang procedural ang mga kapulisan natin na kapag inaresto ka, ay dapat pusasan ka. Kasi maraming tao ngayon na nagbabait-baitan, okay, nagsasakit-sakitan, hindi mo pinusasan, inaresto mo, mamaya ikaw pa yung umbagan, di ba? At marami tayong mga kapulisan, talagang napapahamak ang buhay dahil masyadong tiwala. Bakit? That is the part of victimology. Nakakalimutan natin na tayo ay nagbibigay ng opportunity sa mga tao na to na mag-commit ng crime. Where in fact, okay, although tayo mga kapulisan, ay ipinapatupad ng batas, see to it na dapat, number one, protektahan mo yung sarili mo. Bakit? You are enforcing the law. Yun ang mga sinasabi ko sa mga estudyante ko. Na dapat, pagka pinapatupad mo yung batas mo, di ba? You have the so-called the authority. Di ba? And legal order yan. So at all cost, dapat ipatupad ng batas. Ayaw mo siya magsampa ng demanda doon sa korte. As long as ginagawa mo yung tungkulin mo bilang pulis. O, yun naman yun. Ito ba, Sir Arnel, ay applicable din sa atin pong mga barangay tanod or barangay officials? Okay, magandang tanong yan, Sir Fernando. Sa barangay, isa lang po ang person in authority dyan sa ating mga tagapakinig. The only person who is in person in authority sa barangay ay barangay captain lang. Okay. The rest ay agent person in authority. Although, ang mga barangay tanod natin ay kinukonsider sila na barangay police. Ito, maraming tatamaan dito sa sinasabi ko sa mga barangay natin. Naglalagay, gumagawa kayo ng uniforme, ang laki ng nakalagay barangay police. Diba? Parang pangit tingnan eh. Hindi naman kayang panindigan. Tama yung word na yon. Barangay police. Hindi ba pwedeng baguhin natin, nalagyan na lang natin na barangay peace officer? Barangay peace officer? Ang totoo niya, napakadaming mayayabang na barangay tagay. Barangay tanod. Nauna pa sa kapulisan. Mali yun. Okay, payo ko sa mga barangay captain natin. Kapag may operasyon ng mga pulis, backup lang tayo. Hindi tayo pwedeng nauna. Maraming mayayabang na mga barangay official, barangay tanod, na kasama yung mga pulisan, nauuna. Tandaan nyo, mauna rin kayong kasuhan. Okay? Siyempre, bida-bida eh. Sabi ng pulis, hindi ko naman inutusan yan. Nagtuloy-tuloy, nagpatiuna eh. Excited. Oo. Kaya, ingat din po tayo. Tandaan natin, backup lang tayo. Okay. Sir, kung halimbawa, merong umaresto, let's say, halimbawa lang naman ito inaresto ka ng isang pulis. Tapos, yung pag-aresto sa'yo, dinaang ka sa dahas. Halimbawa lang naman, di naman sinasabi natin ang pulisang gano'n. Halimbawa lang, dinaang ka sa dahas. Inumbagan ka, or sinaktan ka. Ayan. Kasi siguro balagbag ka sumagot. Yung mga ganyan. Kasi hindi naman niya mapipikon kung kung hindi ka balagbag sumagot eh. Pwede ba dito, pag nasinaktan mo ba yung iyong inaresto, pwede ka bang sampahan ng kaso? Depende yan, Kung ikaw na-aresto at sa bisa ng warrant of arrest, dapat lamang na sumunod ka. Pero kung ibig sabihin you are insulting the person in authority at nagkakaroon na ng word na direct assault, nilalabanan mo na siya, di ba? At nagpambuno kayo, dapat lang na-impound ka niya o dapat lamang nasaktan ka niya. Hindi po pwede ang kapulisan natin ay yung word na sorry sa word hindi po pwede yung ibig sabihin ng inaaresto, nanlalaban. Hindi pwedeng ang ating kapulisan ay manahimik na lang. Tandaan natin, ginagawa lang nila ang kanilang katungkulan to enforce the law. And yung tinatawag natin, part yun ng self-defense. Justifying circumstance yun. Di ba? Halimbawa, itong inaaresto, ang laking tao, ang liit ng pulis. Di ba? Kailangan makita yung word na justification. Ano ibig sabihin nun? Pag suntukan, suntukan lang.
Di ba? Halimbawa, nanuntok nga itong inaaresto, binaril naman itong pulis, ay hindi po justified. Okay? So, palitan din natin. Di ba? Kinalabit lang itong pulis, inumbaga ng suntok itong inaaresto. Okay? So, yun yung mga dapat nating i-consider sa pag-aaresto. Pero dapat justified. Ngayon kasi pag wala namang ginagawa yung tao, kinaladkad, di ba? Sinaktan, yan yung makasuhan niya. Police brutality pa rin niya at abuse of power of authority bilang police. Ayun. So, depende pa rin pala, ano? Yes. Gagawin. Actually, ako ay iniimbitahan. Ayan, gusto ko rin batiin si Provincial Jail Warden sa ating Cavite Provincial Jail. Ako po iniimbitahan this coming April 1 to 10. Ito para lang turuan ng hand-to-hand combat at yung tinatawag natin law on self-defense itong ating mga personnel. Ayan. So ibig sabihin, marapat lamang na kahit tayo nasa serbisyo, nagte-training tayo, continuous learning, no? Para hindi tayo kumbaga nabibehind, no? Kaming mga professor, bagamat kami ay nandito na, patuloy pa rin kami nag-aaral at nagre-research para maituro sa ating mga estudyante at ating mga kababayan. Ayun. Ngayon sir, ay dahil napapag-usapan na natin yun, ano? Napapag-usapan na natin yung kung minsan nakakapanakit din yung pulis, nasasagad rin, ano? Kailan papasok yung maximum tolerance? Pag may danger na. Okay. Tama yan ang una dapat buti nabanggit mo yan, Sir Fernando. Meron tayong tinatawag na lang maximum tolerance na kung maaari at all costs dapat mahaba ang pasensya. Ibig sabihin lang naman ng maximum tolerance mahaba ang pasensya mo. Pero kung ikaw mismo, your life is in danger na, that's the time na pwede mo nang ipagtanggol yung sarili mo kagaya ng sinabi ko. To make it justified. Okay? The mere fact na nanlaban ang victim, ang inaaresto mo, yan, no? Depende kung ano yung pampapalag niya, ay dapat lamang na i-inform mo siya. Dapat, kasi ikaw yung authority. Hindi po pwede ikaw na yung inaaresto. Di ba? Oo. At huwag mo nga hayaan na lumaban yung inaaresto mo. Yan. Ang maganda din, nasa diplomasya pa rin. Ngayon, kung hindi naiintindihan ng mga tao yan, halimbawa, ito, inaaresto ni Police 1, yung isang malaking tao, hindi niya kaya, binalugbog siya. Tama yan. Pwede magkaso ng direct assault. At yung mas tumulong ng mga barangay tanod sa kanya, ordinary tao, ay pwede rin magsampa ng tinatawag na direct assault. Yan. Halos hindi na kinakaso ngayon yung indirect assault Kasi kung sino man yung tao na tumutulong doon sa person in authority, nagiging person in authority niya rin siya. Kaya the best, ang sampan yung demanda ay direct assault na rin. Ano yung masasabi ninyo naman na sir, doon sa mga nakikita natin sa Facebook, yung kapag may hinuhuli sila, minsan dinuduraan sila, no, pinagmumura sila, pero naka-uniforme yung mga police. Oo. Doon natin i-apply yung maximum tolerance. Ang dura, hindi naman nakakamatayan. Hindi naman yan. Ang totoo niyan, medyo mataas lang ang ego nitong ating kapulisan. Medyo, ang tingin minsan kasi ng ibang kapulisan sarili nila, medyo mataas. No, tandaan natin, you are a public servant. Okay? Meron tayong tinatawag na yung the power of the citizens is always supreme over military. Kasama na natin ang kapulisan dito. Ibig sabihin, marapat lamang na ang tinatawag na sir and ma'am, yung mga citizen natin. No, nasasanay lang tayo tawagin ng mga kapulisan na sir and ma'am, dahil sila ay naka-uniforme at bilang paggalang. Pero in reality, wala po nakalagay sa batas na sila ay dapat tawagin na sir and ma'am. Pwede mo naman silang tawagin Mr. Officer, no, sa may mababang pagpapakumbaba. Yun. Officer lang sila doon sa class nila, sa rango nila bilang mga alagad ng batas. Oo. At least malinaw 'yun sa ating mga taga-subaybay, Kasi kung minsan pag pulis kasi parang iba yung dating para sa no?
Yan, hindi lang paggalang, parang takot ka talaga rin eh. Kasi, Oo. oo. Sir Fernando, gusto ko lang i-discuss to ng konti. Ano? Madalas ko rin sinasabi sa mga estudyante ko, daig na respeto ang takot. Mhm. Ang takot, pag natakot ka sa tao, re-respetuhin mo siya pag nakaharap. Oo. Okay. Ngayon, pag nakatalikod dyan, marami ka na sasabihin dyan. Tama? Pero ang tao, pag nire-respeto mo yan, automatic yan, matik yan. Nandun na rin yung word na takot kasi nandun yung respeto. Mhm. Diba? Minsan, kinukwento ko nga sa mga estudyante ko, paano pag ako napadayo sa inyong bahay, humingi ako ng tubig, painumin niyo ba ako? Yes, sir. Oo. Oo. Ngayon, nakatulog ako dyan, nakanganga ako, anong gagawin mo sa akin? Sabi ng iba, sir, kukumutan. Kasi andun yung respeto. Pero kung akong professor, naging hindi ako magandang halimbawa sa inyo, baka habang natutulog ako, nakanganga. Patakan mo ako ng butike sa aking bibig. Hindi ko na malalaman yun. Kasi, wala ka respeto sa akin. Diba? Takot ka lang. Ganun yun eh. Lalo na yung mga kapulisan natin, dapat tayo mas lalo maging humble. Yan. Maging humble tayo. Yeah. Okay. So ito pa, ihahabol ko na rin to, sir, ano ho. Kasi, nabanggit nyo kanina, no? Pagdadakip ka, dapat malaman niya yung karapatan. Malaman nung dinadakip mo yung kanyang karapatan. Meron po bang pwede po bang sabihin nung pinaalam mo yung kanyang karapatan, tapos pwede bang gawin nung hinuhuli na pigilan muna yung pulis at kailangan munang kumuha muna siya ng abogado niya bago siya dalhin doon sa presinto, kung sa presinto man siya dadalhin? Pwede bang mangyari yun? Hindi. Ang ibig sabihin nun, minsan gusto ko magkaroon tayo ng isang set na, ano itong Miranda Doctrine na to? Okay, Miranda ruling na ito. Okay, o yung tinatawag natin Moncado Doctrine. Marami pa kung hindi masyado naintindihan. Sa sunod na episode natin, i-discuss natin yung history niyan. Okay? Somewhere in US yan, sa Arizona. Now, ganito, no? Hindi nyo ako pwedeng dalhin kasi kailangan ko mag-consult muna sa abogado. Hindi. Pag may warrant of arrest ka, okay, halimbawa, Sir Fernando, na-arresto kita, no? Ako si SPO1, Arnel Sanchez. Ikaw ay hinuhuli ko sa salang pagpatay, kay ganito ganon. Ikaw ay may karapatang manahimik. Okay? Anumang sabihin mo pwedeng gamitin, pabor at laban sa'yo. Okay? At ikaw din ay pwedeng kumuha ng abogado ayon sa iyong napili, or kung hindi ka naman makapag-provide ng abogado mo, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo. Naintindihan mo ba ito? Okay. Opo, dadalhin ka. Pag pumalag ka, pwede kang i-impound. Okay? Pilitin ka, kailangan dalhin ka sa bisa ng warrant of arrest. Okay? Ngayon, merong pagkakataon na hindi kailangan sabihin yan. Ako si police officer ganito, ito yung kaso mo, ito yung mga karapatan mo. Kapag ka ikaw ay nagkukumit during the commission of crime or tumatakbo, hindi mo na pwedeng sabihin sa kanya yun. You're under arrest. Diba? Anything you have said will be against. Hindi yun po pwede. Wala ka na pagkakataon sabihin mo yun. Ngayon, pag nahuli mo na siya, yan, kahit sa anong paraan, nahuli mo na siya, saka mo sabihin sa kanya yung kanyang karapatan. Dahil pag hindi mo sinabi yan, may na-violate na naman itong mga kapulisan. At isa pa dyan you have to inform the accusation against that person to be arrested. So, ibig sabihin, lahat ng karapatan ay pwede mo ibigay mo sa kanya para hindi magkaroon ng technicality. At that is the form part of due process. Pag sinabi natin due process, hear before it condemn. Kailangan pakinggan ka rin. Okay? Bigyan ka ng chance na ipagtanggol mo yung sarili mo sa korte. Okay? Kaya nga sabi nila, sa presinto ka na magpaliwanag. Actually, mali yun. Ito, gusto ko lang gusto. Mali po yun, kahit sino po sigurong hindi tayo nagyayabang dito, maling-mali po yung salitang sa presinto ka na magpaliwanag. Dahil kapag sa presinto ka na magpaliwanag, under the custodial investigation, that cannot be used against the person arrested. Hindi natin pwedeng gamitin yung sasabihin niya during the investigation, during the custodial investigation.
dapat ang tamang salita, yan. Pagdating sa kulungan, tawagan mo yung abogado mo, ilaban mo yung kaso dun sa korte. Mali yung sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi yun. Pag ginawa mo yun, di ba? During arrest, sabi nga natin yung sasabihin mo pwedeng gamitin, laban o pabor sa'yo. Ikaw naman, inuutusan mo magsalita dun sa under custodial. At isa pang pwedeng gamiting salita kapag ikaw ay nasa harap ng media. Lahat ng sasabihin mo, kahit na nasa kustodiya ka, pwedeng gamitin laban sa'yo. Pag nasa barangay ka, yung sinasabi mo, pwedeng gamitin laban o pabor sa'yo. Hindi lang during the time of arrest. Sa media, kahit sa barangay. Yan. Wag lang yung ikaw ay nakakulong. Sigurado, pati yung pagpatay kay Yamashita. Aminin ko talaga. Oo. So, ipinagbabawal yun. Ang pinagbabawal po ng atin yan, yung tinatawag nating custodial investigation. Ano man ma-extract na sagot doon sa'yo cannot be used against you. Okay. Babasa muna ako dito, Sir Arnel. Yes, sir. Kasi sabi rito, mula kay Gwems, teka lang ha, sa'yo natin basahin. Mula kay Gwems Calve Sambutan, sabi niya, mga tiwaling pulis lang naman ang mga nakakatakot. Okay din naman Samson Venos, good evening po, watching from Kupang, Mindoro Mission. So ayan, medyo malabo, malaylay rin mga inabot natin, no? Shout out kay Ma'am Janine. Ayan, nakaantabay si Ma'am Janine. At shout out kay Michael Antonio Elabo. Yan. Shout out Audrey Barbero, JB Samuyan. Okay? Jeffrey Opong, sabi niya, good evening, watching from Toril, Davao City. Magandang talakayin ito. Yan. So, na-surprise ako, no, sa bagay ng paraan ng pag-aresto, bro. Wala yung iba Anyway, so, mga kapatid, ito po ay regular na nating magiging program, at niligawan pa natin ang atin pong professor kung po pwede siyang maging twice a week. Kasi napaka-busy tao po ng ating pong professor, at buti na pagbigyan ho tayo. At hanggat nabubudol natin, samantalahin natin. Ngayon. Siya pala, Sir Arnel, meron ka bang isa-shoutout muna dyan bago ko bitawan itong... Okay, Ma'am Sinen, yung wife ko, ayan, watching siya ngayon, na talagang, ayan, kumakaway-kaway pa. Ayan, At saka, dun sa mga estudyante ko na nasa serbisyo na, sana mapanood nyo ito, aral din to sa inyo na ibig sabihin ako ay, sa totoo lang, ako ay pumapabor doon sa mga maayos nating kapulisan. Tandaan natin, kung tayo may problema, doon pa rin naman ang takbo natin Diba? Tayo bilang professor siguro ay patuloy pa magtuturo ng mga criminology student, okay, na kahit mga ordinaryong tao na matulungan natin sila pag napasok sila sa serbisyo, maging maayos sila. Kasi kahit sampung bagay na yung magagandang gawin mo, isang beses ka lang magkamali, yung butas ng karayom ang makikita. Yung butas ng palakol ay hindi na makikita yon. Yan. I mean, you cannot really please everybody. Kahit na sabi na natin, ako, hindi naman talaga ako naniniwala sa salitang utang na loob. Kapag tumulong ka sa kapwa, huwag ka maghintay ng kahit anumang kapalit. At saka panawagan ko rin doon sa mga, kahit mamaya may panawagan pa ako, doon sa mga humingi ng tulong sa akin, hindi ko man kayo minsan nasasagot is just because marami rin po tayong pinagkakaabalahan, At yung kaso na dapat ay hinihingi sa akin ng advice, lagi ko sinasabi na kung sino ba yung complainant, kung sino ba yung akusado or biktima. Oo, kasi minsan, sir, yung kaibigan ko may kaso so ibig sabihin, mas maganda yung personal natin makausap para hindi nagiging hearsay yung tinatawag natin pag-advise. Ayun yun. Libre naman po ang ating ang advice ng inyong lingkod. Ayan. So, ihabol ko na to. Isang tanong na lang ito, sir, kasi
Samantay ko na chat ito ni James. Okay. Sige lang, sige lang. Oo. Ang tanong ni James, yun daw pong, ano to? Humuhuli, may warrant. Kaso yung hinuhuli, ayaw lumabas ng bahay. Pwede bang, ano to? Tusukin, hindi. Pasukin. Ang gulo, Ah, ano? Pwedeng pasukin. Ano, pwede bang pasukin ng persahan yung nakasaradong bahay na nandoon naman sa loob yung Arrestuin. huhulihin? Oo. Oo, ganito yon. May tinatawag tayong procedural pagdating sa pang-aresto. Okay, halimbawa, identify, positive, yung nandun sa loob na yung arestuin. O tayong mga otoridad ay, siyempre, pinaka-the best niyan ay kakatukin, kakausapin, at para sumama. Ngayon, ayaw sumama. Okay, i-secure yung buong kabahayan para wala siyang matakasan, tumawag ng at least dalawa, ulitin ko, parang searching ito eh, dalawang tao na naninirahan dun sa barangay na yun. Hindi kinakailangan opisyal. Pero the best talaga na barangay opisyal na ito, kapitan, may warrant of arrest kami, sa bisa ng warrant of arrest, papasukin namin yung bahay na ito para huliin yung tao. Pwede yon. Ngayon, ano lang ba yung sisirain? Yung pintuan lang. Hindi po pwede na mga resto ka, inakyat mo yung bubong, yung inasak mo yung bintana, hindi naman yan lawful entry. O hindi naman yan designed for entry. Yun lang yung pintuan. Okay? Kung kinakailangan sirain yung gate, dapat dun pa rin sa word na it must be justifiable. Yung pagpasok sa loob ng bakuran o ng bahay. Hindi yung isa lang arestuhin, batang maliit pa, winasak buong bakod, winasak yung buong bahay. Tandaan natin, hindi na justified yun. And therefore, yung mga kapulisan na yun ay pwedeng kasuhan ng damage to property. Yan. And pwede rin yung abuse of power of their authority. Yan. So yun. Ang totoo niya, pag nagkamali ang ating mga kapulisan, ang daming pwedeng ikaso sa kanila. Kaya nalulungkot ako. Marami rin tayong mga kilalang kapulisan o nasa serbisyo na. O, not necessary mga pulis talaga ay naghihingi rin ng tulong sa inyong lingkod. No? Kasi simple lang naman eh. Kung alam mo nagkamali ka, di ba? Tayo'y magpakumbaba. Umareglo tayo. Pero kung alam mong tama ka, lumaban ka. Fight for justice. Sino na lang ang tatayo para sa hustisya kung hindi mo lalabanan? Ang masakit nito, Sir Fernando, yung ibang mga inaaresto kahit walang kasalanan. Di ba? Pinaamin. Yun ang pinakamasakit. Di ba? Pinaamin ka sa isang kaso na hindi mo ginawa. Alam nyo kung bakit? Takot tayong kasuhan ng mga gumawa ng mga anomalya. Ano ba yun? Itong mga nasa serbisyo natin, kung mali naman talaga yung ginagawa nila, pwede natin silang kasuhan. Now, kinampihan sila ng piskal, ng judge. O huwag tayong matakot. Di ba? O baka kami sa social justice ay tumulong na makasuhan itong mga to. At sino mga to? Itong mga, kagaya na sinabi ko, may mga piskal o mga judge na lang. Nag-i-issue ng warrant. Di ba? Wala namang silang pang-demanda. Wala namang proper complaint. Okay? Or information doon sa korte. Malamang pwedeng kasuhan yan. At yung mga piskal na nakipagsabwatan sa kapulisan, no? Para lang hati-hatiin yung tinatawag nating piyansa, bail. Okay? Oo, hindi alam natin yung kapulisan ng bayan natin yan. Pinagkakakitaan ang inosenteng si Juan de la Cruz. Masakit dito. Diba? Pero ganun pa man, ako pa rin ay nasa panig ng justice. No? Kung tayo man ay ordinaryong tao, o kung tayo man ay nasa serbisyo. Sabi ko nga sa estudyante ko, pagka kayo manghuhuli ng mga kriminal, una nyong idepensa sarili nyo. Okay? Pangalawa na lang yung batas. Okay? O inuna mo yung batas, namatay ka naman. O, wala na. Wala nang matinong pulis na kagaya mo. Oo nga. Tama. So, ayan mga kaibigan at mga kapatid, pakishare nyo po itong videos natin sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga
relatives, ano po, para sila ay maging aware din po. Lalo na yung mga kapulisan natin, yung mga at maging yung mga inaaresto. Huwag na kayong manlaban, no? Talagang harapin ho ninyo yung dapat ninyong harapin. Kung alam naman ninyo kayo inosente, ay sabi nga ni Sir Arnel, pwede naman kayong magsampa ng case. Tawagan nyo kami. Oo, yan. Sa abot So, na makakaya namin sa Social Justice Educator of the Philippines. Ang totoo niyan, hindi mo kaya, ito lang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan, kaya natatakot kayo magsampa ng demanda dahil mataas yung nakalaban nyo. Matandaan nyo, no one is above the law. O yun po ang gusto kong sabihin eh. At pag nasa tama kayo, pwede namin kayo tulungan na magsampa ng demanda. Okay? O, magsasampa tayo ng demanda para magkaroon ng justice yung nangyari sa inyo. Okay, yun lang naman kasimple yan. Ngayon, kung kayo ay may nakagawa talaga ng krimen, hindi namin kayo kakampihan. Pero ang dapat namin gawin sa inyo, bigyan kayo ng advice. Nang sa ganun, medyo bumaba man lang yung pwede nyo maging sentensya. At nakatulong pa tayo sa hustisya. We are trying to reduce the workload of the court. Yan, kahit yung iba, pambaranggayan na lang yung kaso, inaakyat pa sa korte. Di ba? Simpleng krimen na lang. Away magkakapit-bahay, inaano pa sa korte. Tayo yung maging mahinahon. Maging mahinahon. Sabi nga natin let us keep ourselves calm in the face of danger. Para nakapag-iisip tayo ng maayos. O doon naman sa mga kapulisan natin at nasa serbisyo, medyo pag alam nyo kulang yung ating kaalaman, pwede nyo pong tawagan ng inyong lingkod para at least hindi magkaroon ng technicality sa pang-aresto. Okay, hindi tayo lulusot. Wala pong lusot sa batas. Naniniwala ako there always justice. And justice will always prevail. O kaya doon sa mga kababayan natin na walang alam sa batas, maging mahinahon po tayo. Hindi po tayo pwedeng makikisawsaw na makikisawsaw para lang sabihin na tayo ay sumusuporta na kahit kanino mo. Ayun, oo. So ayan po mga kaibigan at mga kasama, I hope na marami tayong natutunan dito sa ating naging talakayan. Ang palatuntunan po ito ay pinamagatan pong Amo Nani. Isa pong public service na tumatalakay ng may kinalaman sa batas. Ang live stream po natin ay every Monday, 8 p.m. po. Kaya lagi po ninyong abangan po yan upang magkaroon kayo ng tayo ng karagdagang kalinawan pagdating po sa batas ng dito sa Philippine settings. At muli po ang Social Justice Educator of the Philippines o ang F4 Social Justice Educator of the Philippines ay lagi pong handa na tumulong at tumugon sa inyo pong mga pangangailangan. Okay? At siguro ilalagay na lang namin diyan sa chat box kung saan po o kung paano po ninyo makokontak ang amin pong opisina. Sa pangunguna ng atin pong guest speaker, regular guest speaker, Sir Arnel Golen Sanchez, na amin pong Grandmaster at National Director ng F4 SJET. Ano po? Ayan. At bago tayo tuluyang bago natin tuluyan tapusin sa isang panalangin, ay gusto ko muna magbigyan ng closing remark ang atin pong professor, at kung meron siyang pabatiin, ipa-plug or something anuman, sa inyo na po ang pagkakataon na Sir Arnel. Ayan, dito po sa F4 Social Justice Educator of the Philippines, kayo po ay inaanyaya namin na maging part dito. Pwede po kayong maging member namin. Okay, meron po kami ditong 7 discipline at saka 7 component. Number 1 dito ay health. Nagtuturo po kami ng tungkol sa kalusugan dahil ang wife ko po ay nurse. Education, kagaya po ng ginagawa namin to educate the people about sa batas at kung ano man yung pwede natin maitulong. Yung L stands for law. Yung kagaya ng ginagawa natin ngayon na kung kayo may mga gustong topic na pwede natin pag-usapan dito, sa abot ng makakaya ng inyong lingkod ay didiscuss namin yan. At kung hindi naman po natin kaya, ay sabay-sabay natin pag-aralan. And then letter P stands for protection. Kasi tayo, pag mayroon tayong alam sa martial art, madidepensa natin yung sarili natin.
protection yon, ating pamilya at stranger at ating property. Okay? STAPI pa rin stands for protection kasi mapoprotekta mo yung sarili mo kapag ikaw ay may alam sa batas. Okay? Siguro, Sir Fernando, sa susunod, i-topic naman natin yung illegal searching. Yan, okay. Ililista Checkpoint, illegal searching sa bahay natin, yung mga napagkamala na yan, yung mga kahit wala kang kaso, pinipilit kang i-search, sa private ba yan or sa public, sa mall, sa bahay nyo, sa barangay, pwede natin yan. At yun nga, yung martial art, smart way, yung ways and means. Ito pong organization na ito ay non-profit, non-stock, at kung kayo ay may mga donation, i-share para makatulong po sa aming organization ay malugod po namin tinatanggap yan po. Ano? At wala po kaming, non-partisan po kami dito, bawal po sa amin yung word na politika. Kahit ako bilang founder, meron po akong kagustuhan na iboto si ganito pero hindi ko po ini-endorse yan sa aking mga ka-member. Malaya silang iboto na kahit sino sila. Pero pagdating po sa organization namin, sama-sama po kami na nagtutulungan sa mga member natin na natutulungan natin sa mga kaso ay patuloy lang na tayo ay nagkaroon ng pagkakaisa. At muli, tinatawagan ko yung mga ordinary citizen natin dyan na subukan nyo po na maging member ng organization namin. Okay, meron din po kami dito mga future scholar. Ibig sabihin, kapag ang mga anak nyo ay naturuan namin ng martial art, at hopefully maging black belter yan, pwede natin po i-recommend yan sa mga university, colleges na maging varsity. At pag naging varsity yan, ay malamang siya po ay scholar ng school. So ibig sabihin, medyo matutulungan natin ang ating pamilya, ang ating mga anak na makapag-aral na hindi tayo naglalabas ng pambayad sa tuition. Okay po. Ayun. So lalo na sa mga naapi nating mga kababayan, ay welcome po kayo dito sa aming organization. Yun. Yan. At Sir Arnel, yung ating 1116 DXAS sa Salva Sulta. Ay, opo. Ako po ay regular na ini-interview sa radio station na DXAS 1116 or 1116. Naka-live po kami sa Facebook niyan every Thursday 7:45 onward. At halos ganito rin po ang aming mga topic doon sa pangunguna ni Ma'am Sara Ulabing. Ako ay naka-base po yan sa Zamboanga, kaya Samba Sultan, Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Samba Sultan. So mga national issue din po ang dinidiscuss namin doon sa radio station na yun. So everybody naman po is welcome. Okay? Doon po sa mga magagaling dyan, tayo po ay mag-share ng knowledge natin. Isa pong magandang pagkakataon yun na kahit paano makatulong tayo sa ating mga kababayan. Okay, to part na rin ng crime prevention yan. Ayun. Ayan, supportahan po natin yung broadcasting ministry ng atin pong Professor Arnel G. Sanchez. At abangan nyo rin po mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama, yun pong paglabas po ng channel sa YouTube na ang pamagat ay Amo Nani. Yan. Sir Fernando, no? Kanina mo pa binabanggit yung Amo Nani. Actually, gandahan natin ang salitang Amo Nani. O bilisan natin ang Amo Nani. Oo. Amo Nani ay salitang Hiligaynon or Ilonggo. Naalala ko ang aking nanay. Although I lost my mother 7 years ago dahil na stroke. Ang ibig sabihin o salitang Amo Nani, salitang Ilonggo ay eto na yon. So bakit ito yung napili naming word ni Sir Fernando? Ito na yon. Kasi marahil wala ka pang alam sa ganitong bagay, ano? Dito pwede nating malaman. Okay? Ulit, ano? Hindi tayo nagmamagaling sa batas. Ito po ay ayon lamang sa ating interpretasyon, ayon sa ating obserban at opinion. Okay po, kung ako po ay mali at meron kaming naipahayag dito na mali, i-correct nyo po kami. Palugod po namin tinatanggap yun. At hindi po mababawasan yung pagiging professor ko. Okay, as a director, national director dito na humingi ng patawad o pasensya sa aming mga nagagawang
pagkakamali. Okay po, pero wala po kami pinapatamaan dito, no? Kung sino man. At ako po kami, in behalf of EPOR, Social Justice Educator of the Philippines, kami po ay neutral, non-partisan, at kung sino yung tama, dapat na ipagtanggol. At kung sino yung mali, magpakumbaba po tayo, humingi po tayo ng kapatawaran. At doon sa mga traidor, tandaan natin, kung si Jesus Christ nga, trinaidor, tayo pa kayang ordinaryong tao. Okay? Ipanalangin natin dahil pag si Jesus Christ o ang ating mahal na Panginoon ang ating naging kakampi, nako, matindi gumanti yan. Matindi, lalo na ang karma. Doon sa mga tinatawag natin nakakagawa ng kamalian sa atin. Ayan, kaya madalas kong sinasabi na matuto tayong magpatawad dahil tayo'y makasalanan din naman. Yan, oo. Sabi nga ng Panginoon kapag siya'y nasa atin, sinong labang sa atin? Okay. So ulitin ko lang Sir Arnel, no? Amo nani. Amo nani. Ayan, amo nani. Ito na 'yon. Ito na 'yon. Amo nani. Napagkamalan mo tuloy Sir Fernando, napagkamalan mo tuloy Latin word o kasi mahilig tayo kasi sa Latin po, no, sa legal maxim sa law school, kapag kayo nang sinasabi sa legal maxim, halos hindi na kailangan ipaliwanag kasi yun na yun eh. Ngayon, pag translate sa English sa Filipino, nag-iiba ng interpretasyon. Ayan. Parang mga Duralex Sendex, para mga ganun amo nani. Dadamihan natin yung kalaman natin yan. Kami rin, turuan nyo rin po kami kung meron pa po kayong gustong idagdag sa aming magiging topic. Okay, kung ano po yung mga issue natin. Ayan, lalo na kung ano yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Ay, suggest ng topic, Vox Populi, Vox Dei. Nang ibig sabihin, the voice of the people is the voice of God. Yun, tama. Ayan, mga kaibigan, yan. Antabayanan nyo po ang paglabas po ng ating pong YouTube channel. Ang title po ay Amo Nani. Yeah, perfect. Ayos. Oo. Maraming mga Bisaya niyan ang makikinig sa atin, lalo na sa Samarin, Visayas and Mindanao. Ayan. At kayo po ay, syempre, hilingan namin kayo na mag-subscribe, i-like nyo po, i-share, at kayo po ay mag-comments para mas marami po ang makinabang. Ano po? Yan. So sa atin pong pagtatapos, siyempre, pinasalamatan natin ng ating Panginoon Diyos. At pangalawa, siyempre, sa ating pong Professor, Sir Arnel Golen Sanchez. At hangad natin na ito po'y magtuloy-tuloy itong programang ito at makakatulong po kayo. Sabi nga ni Sir Arnel, pwede kayo mag-suggest ng topic na tatalakayin natin. At kayo po ay bahagi ng programang ito, mga kasama Sa programang ito, wala pong saling pusa. Kahit kayo na sa comment section, kasama po kayo sa pag-aaral natin. Okay? At sa atin pong pagtatapos, siguro ay hilingan ko naman ang atin pong Sir Arnel sa atin pong closing prayer. Ayos lang po ba, Sir Arnel? Oo naman. Okay naman. Oo, sige. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito. Binigyan nyo kami ng kalakasan, Panginoon, na patuloy kami na mag-ikot sa inyo at na magbigay ng kaalaman sa aming mga kababayan. Alam niyo po ang desire ng aming mga puso't isipan at Panginoon, dinadalangin din namin ang aming bansa, lalo na sa kaguluhang politikal na nangyayari sa amin, ay pagbigyan niyo ng magandang pag-iisip at linaw ang aming mga leaders, ang aming mga kapwa Pilipino na maging mahinahon at huwag daanin sa dahas. Panginoon, walang higit na makapangyarihan kundi inyong mga salita. At sa aming mga nagagawang pagkakasala, patawarin niyo po kami. At itong programa namin ito ni Sir Fernando ay pagpalain niyo at ang aming mga member. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay papurit pa na salamat. Binabalik namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So mga kapatid ko, mga kaibigan at mga kasama, mapagpalang gabi po sa inyo at magkita-kita ulit sa inyo sa mga susunod nating programa. Amo Nani. Amo Nani. Nadaramang ihip ng hangin.